Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong mga post ng mainstream media. Ito, Rappler, TV5 at may isa pa yung ABS-CBN. Tungkol ito sa subway project na kamakailan lang ipinagmayabang ng Pangulong Marcos Jr. na bago ako bababa sa pwesto sa 2028, meron na tayong subway, yung train na dumadaan sa ilalim ng lupa. Wow! Very confident ang Pangulo at napakagandang pakinggan na first time in history magkakaroon na tayo ng subway. Kung magdilang anghel ang Pangulo, magpapasalamat tayo sa kanya. Sasaludo ako sa kanya. Kung matupad ito na yung one of his greatest legacies iiwan sa bansa. Kung matupad, kung makaya. Ang problema, baka hanggang kayabangan lang. Kasi sabi niya, humihingi ako ng dispensa sa inyo, magmayabang tayo. Yun, nagyabang. So, ano ba talaga? Makaya ba o hindi? Ayong, unahin ko yung ABS-CBN na post. Talagay doon, pahayag ng DOTR Secretary Vince Dizon, hindi kaya. Ang sabi ng DOTR Secretary, yung mismong mag-oversee ng project, 2032 pa matatapos. O di ang tagal pa. Sino ng presidente by 2032? Kung magkakamali sila, baka mamaya VP Sara ang presidente by that time. Ito, punta tayo sa Rappler na report. Sabi dito, Rappler, historic was the word thrown around the Makati City Subway project. It was supposed to be the country's first subway system eyed to eventually be connected to the Metro Manila subway. Ito, the failed promise of the Makati City Subway Project. Failed promise. Bakit? Basahin natin ha. The failed promise of Makati City Subway Project. Makati Mayor Abby Binay once said the infrastructure project would be her crowning glory. Once her third consecutive term ends in 2025, the same year, the city subway was expected to be up and running. Okay? I believe the Makati subway will be a very valuable legacy and I am fully committed to its timely completion and operation, said Binay in 2018. Mag-25 na. Matatapos ba yung Makati Subway Project? Ang sagot, hindi. Kasi may decision na po ang Supreme Court na yung 10 barangays ng Makati napunta na sa Taguig. At yung dadaanan ng subway, kontrolado na ng Taguig. Yun po ang problema. So, ang Pangulong Marcos Jr. na nagsabi na matutupad na ang kanyang subway, wala na. Ito, Makati, yan ang nagsimula. Palpak na hindi na matutupad. Isa failed, Punta na tayo sa Bakit hindi na matutuloy ang Makati Subway Project? Ito, News 5 na post. The contractor of Makati Subway released the project because it is no longer feasible following the territorial dispute between Makati City and Taguig City. It was rendered, sabi ng contractor, it was rendered no longer economically and operationally feasible due primarily to the Philippine Supreme Court's decision declaring
some subway stations and depot to be under the jurisdiction of Taguig City instead of Makati City. The public-private partnership project of NPRADEB and local government of Makati City is worth 3.5 billion or 194 billion. 3.5 billion dollars pala, or equivalent to 194 billion pesos. In an interview, basta, yung dadaanan ng subway, dati, puros Makati. Desisyon ng Supreme Court, may portion doon na hindi na yan Makati, Taguig na yan. So wala na. Yun, dahil may desisyon ng Supreme Court. So, dito pa lang, itong pinakaunang subway, may problema na, paano pa yung inaasam-asam ng Pangulong Marcos Jr. na pinagmamayabang niya na magkakaroon na tayo ng subway bago matapos ang aking termino. Nako, parang hindi sila nag-usap ng kanyang DOTR secretary, baka iba lang ang bumulong. They're very clear, yung sabi ng DOTR na 2032 pa ito matatapos because of the delays. Baka ito na yung sinasabi ni BP Sara na garbage in, garbage out. May bumulong siguro sa Pangulo, kaya yung speechwriter, PCO, na magandang banggitin yan. Magandang accomplishment yan. First time in history na magkakaroon tayo ng subway bago kayo bumaba sa pwesto, mayroon na. Sinulat ng speechwriter, binanggit din ng Pangulo. Na maganda sana kung magiging totoo. Kailan, paano yan ngayon? Mismo ang DOTR secretary nagsasabi, malabo, maraming delays. 2032 pa. Kanino tayo mas maniwala? Sa presidente na nag-i-speech lang o doon sa DOTR secretary na nasa ground? Alam niyo po, ganda po yung feedback kay Secretary Vince Dizon. Tauhan ito ni PRRD nung panahon niya nagtrabaho sa PRRD administration at masinop magtrabaho, masipag. So ako, mas naniniwala ako dito kay Secretary Vince Dizon na sana darating ang panahon na may subway na tayo either dito sa Makati or Taguig. Sana ma-resolve yung differences. Alam niyo, mortal na magkaaway sa politika ang Binay and Cayetanos. So paano nila ngayon ma-resolve yan? So kawawa po ang taxpayers, kawawa ang taong bayan sa mga ganitong nangyayari sa ating politika. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay. Sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang income sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang ngero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay. Ug abot na gid ang ilang ngero. Ano ni sila ang tagaan. Kinain kan din niya. Ito asaron kay para mabidyon ka. Salamat sa panalangin nga amo madawat sa Ginoo. Labi na ang vlogger. Thank you dahil sa kuan aning panalangin. Ya ka bisan digno dia sa balay. Dali mo ya. Pamudan si Mabil. Wala itay. Ganda to.
kinabuhi huda di katapusan. Sa tiyo ka pag-atag. Kaya masino lang pa doon na sa kay kadiya na la. Malipay. Ito ya. Kuya. Salamat tayo magbubaya sa ilagin na kuwan. Di ka na harap. Kay ko galo